So yan, good morning mga ka-update. At ngayon po ay mag-update naman tayo sa 20 pesos na kilo ng bigas. Welcome to Romis Update Channel. So yan, marami kasi talagang naglipana ng mga video na kung saan hindi pa nangyayari yung pagbibinta ng 20 pesos na kilo ng bigas, ay marami ng nagsipaglipa ng mga napaka-fake na video dahil wala pa, hindi pa nangyari yung bintahan, gumawa na sila ng mga vlog na ganon. Mamaya, so may ilalagay tayong video sa vlog natin na to na kung saan ay isang kilalang mamamahayag yung talagang tumutok doon sa pagbibinta ng bigas, at ganoon na rin nung sinaing yung bigas at pinatikman sa kanila. Nung tinikman niya, sabi niya nga ay walang dapat na ipag-alala yung publiko kasi katulad lang ng mga nabibili natin sa pamilihang bayan. Bigay lang tayo ng reaksyon doon sa sinasabi po na yung NFA ay ano daw, pagkain ng hayop at hindi ng mga Pilipino. Tukuyin na natin si Bay Sara na talagang hindi ka nakaranas kumain ng NFA kasi mayaman ka. Pero kami, halos lumaki kami na yung kinakain namin ay NFA. Nabuhay naman kami. Pilipino pa rin kami. Hindi rin kami hayop. Naranasan namin yan noon. May dalawang klase ng bigas. So mga ka-update, kung naranasan nyo din yon, comment po kayo. Na yung Vietnam rice na nakakain kami noon, no? Dahil sa kakulangan ng ani sa Pilipinas, mga taong 80s, no? Then sumunod yung China rice na kung saan talagang madilaw. Bilog nga yung butil pero sobrang amoy. Dahil sa kakulangan ng bigas sa Pilipinas noon, naranasan namin. Huwag na nating idamay si Bay Sara kasi ano yan talagang simula't simula hindi nakaranas ng kahirapan. No, kaya nakakadurog ng puso yung sasabihin mo na yung NFA ay pagkain ng hayop at hindi ng mga Pilipino. Huwag mo sabihin lahat ng kumain ng NFA, hindi mo i-consider na Pilipino, no, kundi hayop pala yung paningin mo. So nakakalungkot. At doon naman sa mga nagko-comment ngayon na sinasabi na yung 20 pesos na kilo ng bigas ay hindi pantao, nasasabi niyo yan kasi mayaman kayo. At ang bigas na tag 20 ang kilo ay hindi po yan para sa inyo. Hindi kayo pinipilit na bumili dahil ang bigas na yan po ay para lang sa mahihirap. At para sa amin, yan ay napakalaking tulong na. Sa halip na matuwa, lalo na yung pangalawang pinakamataas na leader ng ating bansa, dahil yung makikinabang ay yung mahihirap, sa halip na ibili lahat yung 500 pesos ng 10 kilong bigas, ngayon mangyayari na lang 200 pesos 10 kilo ng bigas, at meron ng masisave na 300 pesos para na ito sa goods, pang-ulam. Dapat sana kayo yung natuwa Doon sa mga nagsasabi na yung 20 pesos na kilo ng bigas ay hindi pantao at naaawa talaga kayo sa tao. So, pumila kayo doon at tignan nyo yung bumibili. Puntahan nyo yung bumibili at sabihin ninyong wag bumili dahil bibigyan ninyo ng bigas na maganda. Yung sinasabi nyo, pwede nyo bigyan ng sinanduming, ng aroma, ng hasmin. Doon makita natin na talagang totoo yung sinasabi ninyong concern sa mga tao na naawa kayo dahil bumibili ng bigas na 20 pesos yung kilo. Bay Sara, dapat gawin mo yun. Kagaya nakaraan sa Cebu, mga kababayan mo pa yung nakinabang, mga Bisaya. Hindi ka natuwa nun na yung mga kababayan mo yung nakinabang, nakapag-save ng pera para sana sa ibang pangangailangan ng konsumo. So kung may concern ka, mayaman naman kayo. I-announce na naman yan uli ng government kung saan yung kasunod. So malalaman mo agad yan, pupuntahan mo agad sa mga tao mo at sabihin mo doon sa lahat ng nakapila na wag bumili ng bigas sapagkat meron kang ibibigay na hindi kagaya ng klase na sinasabi mo na panghayop. No? So kapag ginawa mo yan, sigurado saludo lahat ng tao sa'yo at maniniwala na sa sinasabi mong concern ka. So ngayon mga ka-update, ito na yung video, pakita ko po sa inyo.
Yung itsura ng bigas na ibibenta sa publiko sa halagang 20 pesos kada kilo. Isasahin ngayon dito para malaman natin kung ano ang itsura ng bigas na ito kapag nasaing na. Ito yung itsura ng 20 pesos na bigas pag nasaing na. Ngayon titikman natin para malaman natin kung ano ba ang lasa ng bigas na yan. Just like any usual rice that we eat, wala siyang masangsang na amoy, wala siyang kakaibang lasa, kaya walang dapat ipag-alala ang mga consumer. So yan, kilalang mamamahayag at live na live, no? Yan, walang halong panluloko, pagsisinungaling, hindi fake news. Ayan, yung malaking patunay mga ka-update. Yan yung kapanipaniwala na dapat talagang paniwalaan natin. Maraming salamat sa panonood at suporta. Sa hindi nakagusto ng ating vlog, pasensya po, pero lagi natin sinasabi na nasa katotohanan lang po tayo. Sa mga nakagusto naman ng ating vlog na to, palike na lang po, pa-share na rin ang ating video, at pa-subscribe na rin po sa aming maliit na channel. Muli po, maraming salamat. Glory to our Lord Jesus Christ, and God bless po sa ating lahat.